Dahil maganda ang trabaho nyo ngayong buwan at wala akong masyadong napapagalitan, so may paparty ako. Walang pasok bukas, kaya pwedeng magpakasawa dahil isang beses ko lang itong gagawin. Imbitado ang lahat ng nais sumama at sasama din ako. Napabuntong hininga si Nadine. Paano ba naman siyang nag-iisang tao na tutol? Akala ba naman kasi niya simpleng dinner lang? Hindi ba't mas maganda na yun? Dinner na lang sana't hindi pag-inom. Wala siyang balak sumama, kaya maaga siyang magpapaalam. Papayagan siya for sure, kasi alam naman din ni William na hindi siya pala sama. Inayos ni Nadine ang glasses niya bago inubos ang kape na iniinom. Bumalik siya sa office at agad na dumiretso sa kanyang pwesto. Hindi siya kalayuan kay William dahil para daw madali siyang matawag ay isang office na lang sila. Wala namang problema. Basta ayaw lang niya na lagi siyang inaabala lalo't hindi naman importante. 3 buwan na siya sa kumpanya. Lumipat siya dito kasi ang pangit ng pasahod sa kumpanya na una niyang napasukan. Nadine, sana makasama ka. Open naman sa lahat. Napatitig siya saglit kay William na para bang loading siya bago sumagot. Pwede po bang wag na lang akong sumama? Hindi ho kasi ako mahilig sa party. Baka ma-out of place lang po ako for sure. Uuwi na lang po ako ng maaga, sir. If pwede po sana. Paliwanag niya sa maayos na paraan. Mahalaga ang attendance ng lahat doon. Minsan lang naman kaya sumama ka na. Pambawi ko na rin kasi nasigawan kita last time dahil frustrated ako. Iyon pala ang iniisip nito. Seryoso naman talaga sa trabaho si William. Gets niya yun. Normal lang naman yun, lalo't mahigpit ang boss nila pagdating sa trabaho. Wala naman siyang problema kay William kasi hindi naman ito madaldal ng walang sense. About sa trabaho lang ang pag-uusap nila, kaya tumagal siya sa kumpanya nito. Ayos lang naman po, sir. Wala po akong tinataning na sama ng loob sa inyo. Maaga po akong uuwi, mas gusto ko na lang pong matulog. Tumango na lamang ito at hindi naman na siya pinilit. Mahiyain si Nadine pag ang kasama niya ay kakilala niya at katrabaho niya. Wala siyang battery para makipagplastikan dahil alam naman niya na karamihan sa mga katrabaho niya may lihim na galit sa kanya. Dahil ba sa nerd siya? Pag ba nerd, may nakakahawang sakit. Madalas kasi niyang mapansin ang tingin ng ibang mga katrabaho niya at ang palihim na pag-uusap about sa kanya. Deadman na lang siya kasi hindi naman sila nagbabayad ng bills niya. Pasakay na sana siya sa bus nang hablutin siya ni Mimi. Si Mimi ay ang nag-iisang kaibigan niya sa kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Gaga ka? Hindi ka talaga sasama? Hindi ako papayag. Halika na, sumama ka na. Pamimilit ni Mimi. Ayoko nga, wala naman akong gagawin dun eh. Halos kalahati sa mga katrabaho natin. Ayaw nila sa akin. Bakit ako magsusumiksik sa kanila? Narinig ko si Ariana pinagtatawanan kanila. Hindi naman daw kasi pwede ang nerd sa bar. Automatic hindi ka makakapasok. Hayaan mo na sila. No, hindi ako papayag. Sobrang ganda mo kaya pag inaalis mo yung glasses mo. Bes, hindi na ako papayag na binubuli ka nila. So it's the time to show them na mas maganda ka naman talaga. Sila sa makeup lang gumaganda. Ikaw, may salamin ka lang na makapal pero ang ganda-ganda mo talaga. Hinila siya nito pabalik sa kumpanya para daw magpalit. Dala na daw nito ang kailangan niya na inihanda talaga nito. Kasi alam ni Mimi na hindi siya makikisali. Napatitig si Nadine sa sexy dress na ipinakita ni Mimi sa kanya at with sandals pa. Diyosa ka dito, bes. Pagtitinginan ka. Ayoko sa ideya mo. Lalo akong ibubuli kapag nakita nila na nagpaganda ako. Baka mas lumala lang sila. May inilabas itong maskara. Bes, eto ang solusyon sa problema mo. Pumunta ka pero hindi ka nila makikilala kasi may ganito ka. Dala mo ba contact lens mo para sa mata mong malabo? Hindi glasses ang gagamitin mo. Tumango siya bago inilabas ang contact lens. Bes putik, ang ganda mo. Para kang mysterious stranger. Iba rin talaga atake mo no? Wala ka talagang sense of passion. Hindi na bale dahil ngayong gabi talbog sila sa'yo kasi makukuha mo ang lahat ng atensyon na parang isa kang bida sa teleserye. Hindi ako makikisali sa inyo. Ayoko makilala nila ako sa boses. Kaya magsasariling table na lang ako. Sige, ayos lang. Basta ang mahalaga, makadalo ka.
Nakarating sila sa bar na nagsisimula ng kasiyahan ng mga katrabaho niya. Si William naman, nahagip ng mata niya hindi kalayuan. Pero hindi rin naman nakikisali sa madaldal niyang mga katrabaho. Sumenya si Mimi sa kanya na mag-order na muna siya ng drinks niya. Sa counter, namili siya ng maiinom na may pinakamababang percent of alcohol lang. Hiya ang nadarama ni Nadine dahil pinagtitinginan talaga siya. Dahil ba ang weird at nakamaskara siya? Oo, yun nga siguro. Siya lang ang namumukod tangi na nakaganito, pero choice naman niya ito. Naiinip si Nadine dahil nakailang drinks na siya, hindi pa nag-aayang umuwi si Mimi. Hindi niya namalayan na naparami pala talaga ang inom niya, kahit pa mababa lang ang alkohol. Hindi naman kasi mataas ang tolerance niya, kaya talagang tinamaan siya. Tumayo siya at muntik pang sumubsob. May sumalo lang sa kanya. Pag-angat ng tingin niya ay si William pala ang lalaki na umaalalay sa kanya. Careful, parang lasing ka na. Sambit pa nito na amoy rin namang alak. Ayos lang ako, naparami lang. Saan ba ang CR? Familiar ang boses mo. Wika pa nito pero agad siyang tumanggi na baka kaparehas lamang. Napadako ang kamay niya sa matigas na abs ni William at sunod-sunod siyang napalunok. Napasingap siya nang buhatin siya nito, hindi para dalhin sa CR, kundi kumuha ito ng VIP room. Walang nakapansin sa kanila dahil mga abala sa pag-inom pati nga ang kaibigan niya na nakalimot na yata. Bakit dito mo ko dinala? Labis ang kaba ni Nadine. Interesado kong makita ang mukha mo para makumpirma ko kung totoo ang hinala ko na kilala kita. Wala akong kagaya, naiiba ko. Tinamaan na talaga siya dahil nawawala na ang hiya niya. Ang mga lalaki, gusto lang nilang makuha ang babae kaya gumagawa sila ng paraan. Gaya mo na lang ngayon, di ba? Napangisi si William. Paano pag tama ka na gusto ko nga ang ideya mo? May size requirements ako. Tinapatan niya ang pagiging presko ni William. Mapapahiya ito dahil wala namang. Natigilan siya sa iniisip nang bigla itong sumagot. Sa tingin ko naman, pasok ako sa size preference mo. Wika nito bago siya siniil ng halik at hindi na siya nakapalaglaban pa dito dahil ang tama ng alak sa kanya ay talagang iba na. Para siyang nakawala sa comfort zone niya at sumubok na maranasan ang dating nasa isip niya lang. Huwag mong alisin ang maskara ko. Hingal na bulong niya na ikinatango naman ni William. Halos malagot ang hininga ni Nadine nang makita ang kahabaan na hindi niya inaasahan. Bakit natameme ka? Sobra ba to sa size preference mo? Napaiwas siya. Ito ang unang beses pero parang ito na rin ang huli dahil sa kanyang nakita. Talagang kahit anong sukat ng mata niya, hindi talaga niya nakikita na magkakasya ito. Napabangon siya sa kama at agad na inayos ang sarili kahit nahihilo. Hindi pa ako handang mawala sa mundo. Napangisi si William bago siya isinandal sa pader. Ibang-iba ka nga talaga sa mga babaeng nakasalamuha ko na. Sa boses nito, tila mas naging interesado sa kanya. Sabi ko naman sa iyo iba ko. Parang napakamakapangyarihan ni Nadine sa mga oras na ito. Oo, kaya nga hindi pwedeng hanggang usap lang to. Binuhat siya ni William, paharap at muling kumilos. Ito ang one night stand na hindi mo makakalimutan. Wika pa nito sa kanya pero hindi siya pumayag dahil siya ang hindi nito makakalimutan. Nagising si William mula sa bangungot. Hingal na hinabol niya ang kanyang paghinga bago sinuri ang VIP room. Walang bakas ng babaeng nakatabi niya kagabi para man lang sana may ideya siya. Napaginipan kasi niya na naka one night stand niya si Nadine. Si Nadine na nerd niyang sekretarya na napakalabong mangyari dahil mas gusto nito ang magbasa at magtrabaho imbis na makipag-party. Napahilot sa sentido si William. Naparami ang inom niya pero hindi naman siya sobrang lasing. Sakto lang. Pati ang misteryosong babae nakainom lang pero hindi naman lasing na lasing. Nakita niya ang bahid ng dugo sa kama. Berhen pa siya? Hindi makapaniwala si William hanggang sa nanumbalik sa kanyang nangyari kagabi na nahirapan talaga ang misteryosong babae. Pero ba't niya ako tinakbuhan? Pangit ba ako? Pangit ba ang performance ko? Parang tinapakan ng ego ni William dahil ngayon lang may gumawa nito sa kanya.
Napatitig siya sa underwear ng misteryosong babae na mukhang nakalimutan pang magpanty. Napangisi pa siya nang makitang Hello Kitty ang tatak ng underwear nito. Nadine, ayos ka lang? Sinadya siya ni Mimi para lang i-make sure na nakauwi siya ng maayos kagabi. Wala itong alam na may naganap na malaking kagagahan. Ayaw na niyang ipaalam pa sa kaibigan dahil sarili naman niya iyong desisyon. Gusto niyang maranasan kahit sa maling paraan at kahit pa maling tao ang kanyang napili. Buhay pa naman ako nakauwi, so ayos lang talaga ako. Biro niya sa kaibigan bago bumangon. Bakit naman napasugod ka sa ganito kaaga? Pinutol mo ang masarap kong tulog. Hindi niya matingnan ng diretso ang kaibigan. Ayaw niyang mahalata siya nito na may nililihim siya kaya mas magandang umiwas na lang siya ng tingin. Napabuntong hininga naman si Mimi bago sumagot. Hindi kita nabalikan kagabi. Pasensya ka na talaga. Naparami na kasi ang inom ko tapos pagtingin ko sa pwesto mo wala ka na. Then si sir naman nawala din. Hindi naman nakisali sa amin. Para bang naging bantay na lang siya. Parang masasamid si Nadine pag nagpatuloy pa si Mimi. Bumabalik kasi sa alaala niya ang mapusok at mainit na pagsasalo nila ni William kagabi. Siguradong inulan na siya ng sermon ng mga magulang niya kung nabubuhay pa sila. Ihihingi na lang niya ng tawad sa panaginip kapag dinalaw siya ng mga magulang niya o kaya kapag minulto siya. Hindi ka nila nakilala, di ba? Ganda-ganda mo. Usapan ka nila kagabi kasi kahit ikaw lang ang nakamasquerade sa bar kagabi, bongga ka naman daw. Hindi nila alam na ikaw si Nadine na binubuli nila. Ang daming naglalaway sa'yo, no? Lalo pa if nag-reveal ka, mas lalo silang magugulat. Pagmamalaki pa ni Mimi, naikinangiti na lang ni Nadine. Bakit hindi ka na lang mag-contact lens? And then, I'll help you sa mga dapat mong isuot para naman tuloy-tuloy ng transformation mo. Hindi gusto ni Nadine ang ideya ni Mimi. Gusto niya pa rin sa style niya. Then, kapag may tumanggap sa imperfections niya, magiging masaya talaga siya. Hindi naman niya kailangan magbago para lang magustuhan ng mga tao. Hindi iyon ang goal niya sa buhay. Ang goal niya ay magtrabaho, maging stable, at maranasan ang mga bagay na hindi pa niya nararanasan sa edad niyang 29. Oo, 29 na siya. Late na siyang nakagraduate dahil sa financial problem. Namatay kasi ang magulang niya at kinailangan mo nang magtrabaho to support her needs. Hindi naman kasi siya makahingi ng tulong sa mga kamag-anak dahil kapos din ng mga ito. And then, after niyang makaipon, bumalik siya sa pag-aaral kaya wala siyang naging karanasan sa kadalagahan niya. Dahil kailangan niyang maging matured agad. Hindi nakagalaw ng maayos si Nadine dahil sa sakit ng ibabang parte niya. Lagpas naman kasi sa size preference niyang kargado ni William. Muntik na siyang tumakbo kagabi palabas sa VIP room. Pero kinaya naman niya. Para sa experience na hinding-hindi niya makakalimutan. Experience na siya lang ang makakaalam at mananatili niyang sekreto hanggang sa kanyang kamatayan. Samantalang si William naman, pinareview na ang CCTV footage sa paglabas ng misteryosong babae na naka one night stand niya. Ngunit wala talagang ideya maging ang may-ari ng bar sa babaeng iyon. Hanggang sa paglabas kasi ng bar, hindi ito nag-alis ng masquerade. Maingat ang babaeng iyon at talaga namang interesado siyang makilala niya ito. I don't know her name. Bakit ba kasi tinatago niyang sarili niya? Naiinis at frustrated na tanong ni William sa sarili. Hindi rin mawala sa isipan niya na kaboses ito ni Nadine. Pero malabong si Nadine yun. Nerd si Nadine at hindi rin umattend kagabi. Malabo talaga na sekretarya niyang naka one night niya. Napapailing pa si William. Binangungot pa siya sa pag-overthink na si Nadine yun. Natawa na lang tuloy siya bago inayos ang kwelyo niya at nagpaalam sa may-ari ng bar. Lunes ng umaga ay maaga siyang pumasok. Wala pa siyang maayos na tulog dahil iniisip pa rin niya ang misteryosong babae. Pinaglalaruan ni William ang ballpen sa kamay niya nang biglang kumatok ang sekretarya niya bago pumasok. Sinuri niya ito ng tingin at gaya ng dati, wala namang nagbago sa style nito. Magandang umaga po, sir. Mariing napapikit si William dahil kaboses talaga ito ng misteryosong babae. Hindi kaya parehas lang talaga? Posible naman iyon na may mga taong parehas ang boses. Nadine, pumunta ka ba sa party nung Saturday? Pasimple niyang tanong habang sinusuri ang dalaga.
Hindi po. Bakit po, sir? Nahagip ng mata niya ang Hello Kitty tumbler ni Nadine. Pati pala keychain nito at ballpen nito. Naalala niya ang panty na naiwan ng misteryosong babae. Ikaw yun, di ba? Ikaw ang... Pinutol siya nito at takang-taka. Ho? Sino po, sir? Ikaw ang naka one night stand ko. Po? One night stand po? Hindi ito makapaniwala. Tila ang tingin nito sa kanya ay nahihibang na. Sir naman, nakita mo po ba ang itsura ko? Mukha po ba akong wild na babae? Sir, pinalaki po akong maayos ng magulang ko. Biglang nakonsensya si William. I'm sorry, mali lang pala ako ng akala. Gusto ko lang kasi siyang makilala. Akala ko related ka sa kanya since mahilig ka din sa Hello Kitty. Dahil lang po sa mahilig ako sa Hello Kitty? Hindi ito makapaniwala habang pinapakalma ang sarili. Forget it. Pasensya ka na. Hindi ko na dapat binanggit pa. Nahihiya siya sa sekretarya niyang nadamay. Inilabas niya ang panty na naiwan ng misteryosong babae. Pasensya na if magtatanong ako about this ha. Gusto ko lang malaman dahil ikaw ang pinakamatalino dito. Sa tingin mo ba, isa sa mga katrabaho mo ang nagsusuot ng ganito? Halos masamid si Nadine nang ilabas ni William ang Hello Kitty panty niya na naiwan niya sa pagmamadali. Nakauwi siya ng walang suot na underwear dahil sa takot na magising si William at ngayon hawak nito ang bagay na iyon. Wala po talaga akong ideya, sir. Napatango ito bago napabuntong hininga. Sa loob-loob ni Nadine ay tila naging interesado talaga si William sa kanya. Samantalahin kaya niyang pagkakataon. Sir, what if mahanap mo siya sa tulong ko? May magiging benefits ba ako? Oo naman, malaki ang ibibigay ko sa'yo. Nakipagkamay siya kay William. Sige sir, deal. Simula ngayon, hindi na Hello Kitty ang favorite ko. Naiintindihan mo ba, Mimi? Seryoso si Nadine dahil naghihinala si William na siya ang misteryosong babae na tumama naman ito. Kailangan niyang mag-iba ng estilo. Hindi pwedeng magtuloy-tuloy ang hinala ni William, kaya naman dapat siyang mag-ingat. Lalo't tuso siya dahil ginamit niya ang pagiging interesado nito para sa extra money na makukuha niya. Ha? Bakit naman? Gustong-gusto mo yun, bata ka pa lang ah. Yun ang sabi mo sa akin, tapos ngayon sasabihin mo hindi mo na yun favorite? Hindi ito makapaniwala sa kanyang sinabi. Bes, ultimo panty mo nga Hello Kitty. Dagdag pa nito, kaya agad niyang tinakpan ang bibig ni Mimi. Mamaya may makarinig pa dito, mabuking na talaga siya ni William sa kanyang kagagahan. Basta, please naman sundin mo na lang ako. Bes, makakaasa ba ako? And please lang, sikreto lang ang ginawa natin sa party. Dagdag pa niya na ikinatango naman ito dahil nauunawaan na siya nito. Parang ang weird ni Sir today, no? Parang may malalim na iniisip eh. Sa tingin mo ba, nabighani siya sa'yo that night? Napahagik-gik pa ang kanyang kaibigan. Malabo mangyari ang sinasabi mo, pagsisinungaling ni Nadine. Kahit ang totoo naman, interesado sa kanyang CEO nila at pinapahanap na siya nito. Sabi na nga ba't hindi siya nito magagawang kalimutan? Balik na ako sa trabaho. May mga kailangan pa akong dapat na tapusin para maagang makapagpahinga. Paalam niya sa kaibigan kahit na hindi pa naman tapos ang kanilang break time. Ngunit bago siya dumiretso sa office, naisipan niyang mag-CR muna dahil naiihi na rin naman siya kanina pa. Naunahan lang siya ng chika ni Mimi. Palabas pa lang sana siya ng cubicle nang marinig niya ang grupo ni Ariana. Natigilan siya nang marinig ang pangalan niya na gamit-gamit na naman ng mga ito. Si Nerd, hindi talaga dumalo no? Takot yatang makitang siya lang ang pangit sa atin. Bakit ba kasi siya pang natanggap na sekretarya? Ariana, dapat ikaw yun, di ba? Mariing napapikit si Nadine pero wala siyang ginawang ingay. Hayaan niyo na, hindi naman niya magagawang maakit si Sir William dahil hindi naman siya yung tipo ni Sir. Napangisi si Nadine, paano pag nag-reveal siya? Makakapagsalita pa rin kaya ang mga ito against sa kanya? At isa pa, never naman siyang nagpapansin kay William. Natanggap siya sa posisyon dahil mas mataas ang credentials niya compared to Ariana. Hindi niya naman kasalanan yun, kaya bakit galit na galit ito sa kanya? Palagi siyang kasama ni Sir William, imbis na ikaw. What if bigyan natin siya ng leksyon para mag-quit na siya? Hindi naman ako isip bata para gawin yun, no? Famous ako sa company, so hindi ako nababother sa isang nerdy.
Let's go girls, sisilip pa ako kay Sir William. Sakto, maibibigay kasi akong papers. Lumabas na ang mga ito. Siya naman ay lumabas rin. Napatitig siya sa salamin bago inayos ang makapal niyang salamin. Hinawi rin ni Nadine ang buhok niya. Deadman na lang sa mga garapal na babaeng yun. Lumabas na siya sa CR at dumiretso sa office. Inabutan niya si Ariana na may ibinibigay na papers kay William. Hinahanap kita kanina pa. Saan ka galing? Tanong ni William sa kanya. Mamaya sumabay ka na sa akin. May dapat tayong pag-usapan. Alam niyang about ito sa misteryosong babae. Pero dahil hindi naman alam ni Ariana, malamang na iba ang nasa isip nito. Ngunit hinayaan lang niya. Tumango lang siya kay William bago bumalik na sa pwesto niya upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Hindi niya alam na mas tumindi ang inggit at galit ni Ariana sa kanya. Gusto kong i-report mo sa akin mamaya ang mga napipisil mong posibleng naka one night stand ko. Gusto kong maayos ang representation na din. Bilin pa nito sa kanya na ikinatango niya bago isiningit ang paggawa ng alibay at kengkoy na report mamaya. Bandang 7:00, nag-out na sila at binili ni William sa kanya na sumunod na agad siya sa labas. Inaayos lang niya ang kanyang gamit at palabas na sana nang biglang harangan siya ng grupo ni Ariana. Maang-maangan lang siya at nag-excuse pa sa mga ito pero hindi siya pinayagan. Girls, bantay sa labas. Akong bahala sa nerd na to. Mataray na wika pa ni Ariana bago siya pasimpleng hinarap. May CCTV kaya naman maingat ito't nakangiti pa rin. Pero ang nilalabas ng bibig nito hindi talaga maganda. Bakit naman gusto kang ngayain ni Sir ngayon? May dapat ba kaming malaman? Hinawi pa nito ang buhok niya. Tungkol lang sa trabaho, pwede na ba akong lumabas? Hinihintay na kasi ako ni Sir, baka magalit. No, sabihin mo busy ka. Sabihin mong ako na lang ang sasama. Free naman ako at kaya ko ding gawin ang mga trabaho mo. So irekomenda mo na lang ako. Hindi ko pwedeng gawin yun. At bakit naman? Dahil bet mo si Sir William? Girl, sa pangit mong yan, sa iba ka na lang, wag na sa CEO natin. Humanap ka ng kagaya mong nerdy. Or si Mimi, magpahanap ka sa best friend mo kasi parehas naman kayong weirdo. Sana maging professional ka sa trabaho dahil ginagawa ko lang ang trabaho ko. Oras na hindi ka tumigil, magre-report ako ng pambubuli mo at ipapatanggal kita. Sana, ito na ang huling beses na mangiistorbo ka. Pasimpleng hinablot ni Ariana ang keychain niya na nakasabit sa bag niya. Para pigilan sana siya pero napigtas ito. Sa inis niya, hindi niya na ito nagawang makuha dahil ayaw na nga niyang pumatol. Ayos lang, may spare key naman siya sa apartment imbis na makipag-away pa sa mga makikitid ang utak. Sa restaurant ay maraming order si William. Dahil gutom na siya, inuna na niyang kumain bago magpaliwanag. Hinayaan naman siya nito at sinabayan na lang din siya. At matapos kumain, nilapag niya ang list of names ng balak niyang gawing pain sa plano niyang pangiisa kay William. Si Mimi? Seryoso ka? Si Mimi ang number 1 sa kanyang listahan. Sana lang talaga mapatawad siya ng kaibigan niya. Sir, mahilig siya sa Hello Kitty at kasama siya sa party, di ba? Mahilig ka din naman sa Hello Kitty Coincidence lang for sure. Hindi na sir, sa Barbie na ako mahilig ngayon. So pati panty mo Barbie? Naibuga ni Nadine ang iniinom niyang juice. Sir naman kasi, bakit naman kasi pati yun tinatanong mo? Bakit ba kasi interesado ka sa babaeng yun, sir? Nawala sa karakter si Nadine dahil sa gulat. Pagak na natawa si Nadine habang naglalakad pa uwi. Hindi na siya nagpahatid pa kay William dahil ayaw niyang mas maging malapit ito. Sapat na sa kanya na inuutakan niya ito kapalit ng pera na pwede niyang maipangdagdag sa bayarin. Nasipa ni Nadine ang bato sa daan sa sobrang inis niya. Bakit? Balak ba niyang itanong sa lahat ng empleyado sa kumpanya kung ano ang sinusuot nilang panty? Buisit na lalaking yun, napaka-desperado. Hindi niya mapigilang mag-rant. Ayaw kasi nitong maniwala nang si Mimi ang banggitin niyang pangalan. At ayon pa dito, gusto daw nito ng mas maayos na sagot at report by next day. Na para bang yun ang trabaho niya, ang hanapin ng misteryosong babae na siya naman talaga iyon. Ginagawa lang naman niya kasi dapat lang na bawiin niya sa pera nito ang kainosentihan niya. Hindi naman sobrang sama ng ginagawa niya, di ba? Makatarungan naman ito.
Pakiramdam ni Nadine, makatarungan naman siya dahil hindi rin naman basta-basta ang kanyang isinuko. Oo nga, at for experience yun. Pero sobrang nasiyahan nga ito kaya naging interesado sa kanya. Meaning, hanap-hanap nito ang katawan niya. Yun talaga ang totoong dahilan. Napatigil siya sandali dahil hinihingal na siya sa paglalakad. May kalayuan pa ang apartment. Bakit ba kasi nakaisip pa siyang mag-night walking? Napagod lang tuloy siya lalo. Napaupo siya saglit sa gilid pero biglang may kotse na bumusina sa kanya. Ibinaba nito ang bintana ng kotse. Wala nang daraan na tricycle sa area na to. Dito ka lang din ba? Sabay ka na sa akin. Pagmamagandang loob ng lalaki sa kanya. Hindi ito familiar sa kanya. Parang hindi pa naman niya ito nakikita na dumadaan dito. Bago lang ako dito. Here's my ID. Bagong lipat lang. Napakamot ito ng batok. Mukha naman itong mabait. Sumakay siya at agad na nagpasalamat. Gabi na. Hindi ka na dapat naglalakad pa. Wika pa nito na kinatango-tango naman niya dahil tama naman ito. Night walking sana ako pero sobrang dilim pala tonight. Wala man lang liwanag galing sa buwan. Pasensya ka na, nakaabala pa ako. Malapit ka lang ba dito? Oo, baka nga kapitbahay pa kita eh. Dito kasi malapit ang work ko. May restaurant ako hindi kalayuan. Baka gusto mong tikman ng mga nasa menu namin. May inabot pa itong business card. Libre ko sa unang kain mo since ako naman ang naganyaya sa'yo. Pag hindi ako busy, try kong dumaan sa restaurant mo. May I know what is? Nadine nga pala. Pakilala niya na ikinatango naman ito bago nagpakilala din. Jacob nga pala. Nice to meet you. Naibaba naman siya nito sa kanyang apartment at natawa sila parehas dahil tapat lang pala talaga ng bahay niya ang bahay nito. What a coincidence na tila ba ang liit ng mundo na ginagalawan nila. Sa wakas, may kapitbahay pala akong makakasundo ko. Good night and again nice to meet you. Nice to meet you din. Matipid niyang tugon bago na una nang pumasok dahil malagkit ng pakiramdam niya at nais nang mag-shower. Habang naggagayak ng damit, napasimangot siya nang makita na hindi kumpleto ang koleksyon niya ng kanyang Hello Kitty undies. Mukhang hindi niya na mababawi pang pinaka-favorite niya. Ayos lang, bibili na lang ulit ako. Bulong niya bago dumiretso na sa shower. Samantalang si William bumalik sa bar, umaasa na makita niyang misteryosong babae. Iniisip niya na baka kailangan lang niya itong abangan dito para sa susunod mas makilala niya na ito. Pinadalahan din niya ng message ang sekretarya para ipaalam dito na bumalik siya sa bar, na gusto niya na mag-imbestiga ito o magtanong-tanong sa mga binigay nitong pangalan kung sino nga ang wala sa bahay ngayon. Bouncer, pag may napansin kang babae na unique, naka-masquerade, sabihin mo agad sa akin ah. Bilin niya sa nagbabantay sa entrance bago nag-abot ng 2,000 para masipagin itong magmasid. 3 oras ang lumipas, wala siyang nakitang misteryosong babae. Walang dumating, kaya naman inubos lang niyang nasa baso niyang alak bago umalis na sa prenting pagkakaupo niya. Ngunit pahakbang pa lang siya nang makita niyang babaeng pinakahihintay niya. Pula ang dress nito na backless at ang masquerade nito na pareha sa gamit nito nung gabing makita niya ito. Sorry, late na ba ako? No, nautal pa si William. Ilang araw na kitang pinapahanap. Masaya akong pumunta ka ulit dito. Bored kasi ako eh. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Gusto kitang makilala. Alam mo bang parehas na parehas ang boses mo sa sekretarya ko? And by the way, my name is William. Tinanggap naman ito ang pakikipagkamay niya. For sure, maganda rin ang sekretarya mo. Yeah, she's pretty and simple. Really? That's nice. May gusto ka bang inumin? And pwede bang makuha ang... Bigay mo sa akin ang number ng sekretarya mo. Siyang sasabihan ko kapag available ako. Nagulat si William pero pwede na din. Kaysa naman hindi niya na ito ulit makausap. Dala mo ba ang panty ko? Pwede ko bang makuha? Favorite mo? Pwede bang bigyan mo man lang ako ng details kahit konti? Ibigay mo sa akin ang panty ko. Napangiti siya bago hinawakan sa kamay ang dalaga. Hinila niya ito patungo sa labas. Lumalakas ang kutob na nasa isipan niya pero wala siyang pruweba. Gusto kitang makasama ulit. Bakit hindi mo na lang i-reveal ang sarili mo?
Matindi ang paghawak nito sa masquerade dahil sa kanyang sinabi. Mabilis itong kumaripas ng takbo at nadapa pa. Lalapit sana siya para tumulong, pero muli itong nakabangon at mabilis na tumakbo. Pagak na natawa si William dahil sa ginawa nitong pagtakas. Pero pakiramdam niya, malapit lang talaga ang misteryosong babae sa kanya. Tinawagan niyang sekretarya niya upang ipaalam na nakita niya na ang misteryosong babae. Sir, gabing-gabi na ho. Napansin niya na hinihingal ito. Bakit na paano ka? Bakit hingal na hingal ka? Ha? Sir, nagja-jogging kasi ako. Isang malokong ngiti ang sumilay sa labi ni William. Sekretarya nga kaya niyang babaeng yun. Parehas ng boses at katawan. Puntahan mo ako ngayon. May gusto lang akong malaman. Sambit niya bago binaba ang tawag. Mariing napapikit si Nadine. Pinapapunta siya nito, hingal na siya sa pagtakbo. Hindi pa rin siya nakakapagpalit, kaya mabubuking siya. Napabuntong hininga siya bago tinakbo ang patungo sa isang malapit na mall. Open pa naman ang SM, kaya makakabili pa siya ng pang-jogging. Dali-dali siyang namili ng isusuot niya bago magbayad. At tumakbo siya sa CR bago isuot ang nabili niya. Madaling-madali siya dahil tumatawag na naman ang loko niyang amo. Bakit ba naman kasi bigla siyang pumunta para lang sa panty? Gustong sampalin ni Nadine ang kanyang sarili. Sa totoo lang, palusot lang naman niyang underwear niya. Gusto lang niya na gawing daan ang totoo niyang katauhan para pag hinarap niya ang misteryosong babae kay William, ay hindi ito magtaka na nahanap niya agad ito. Ngunit mukhang palpak ang plano dahil mabubuking pa yata siya. Nadine, naiinip na ako. Pupunta ka na ba? Yes sir, papunta na ako. Sir, wrong timing ka kasi dahil nag-jogging ako. Palusot pa niya habang nagmamadaling lumakad papunta sa bar. Bilisan mo. Ito lamang ang sinabi nito bago binaba ang tawag. Nakarating naman siya at nakita niya itong matyagang naghihintay sa labas. Nakapagayos na siya bago pa man humarap, kaya sa tingin ni Nadine, wala na itong mapupuna pa. Malawak ang ngiti niya bago bumati. Magandang gabi sir, nakita mo na po ba yung misteryosong babae? Yeah, at may na-discover ako. Pinaningkitan siya nito ng mata bago hinila. Sa bahay ko ipapaliwanag. Muntik na siyang mahimatay sa kaba. Buti na lang, tila hindi naman ito naghinala sa kanya. Sumama siya ng walang pag-aalinlangan kay William para alamin ang discovery nito. Dinala siya nito sa napakalaki nitong mansyon. Napanganga na lang tuloy siya sa bilib. Pinaupo muna siya nito at nagbili na may kukuhanin lang saglit. Siya naman, tumangulang at sinuri ang mga kagamitan sa bahay nito na talaga namang ang ganda at obvious na mahal talaga. Hindi sapat na pangbayad ang isang taong sweldo niya kapag may nabasag siya dito. Ikinalma ni Nadine ang sarili niya at dinama ang tibok ng puso. Para siyang nakikipaglaban kanina sa sobrang pagmamadali niya. Nadapa din pala siya kaya may sugat siya sa tuhod. Napakalampa naman kasi niya. Akala kasi niya pupwersahin siya ni William na alisin ang masquerade niya. Kinabahan lang talaga siya. Oras kasi na makilala siya nito, tapos na ang pagpapanggap at pagtatago niya mula sa CEO nila. Mabubuking din siya nito na ginagamit niya ang pagiging interesado nito para sa extra money na makukuha niya. Pera na magiging bato pa at malalagay pa siya sa alanganin. Napabuntong hininga siya bago pinunasan ng pawis niyang noo at leeg. Ngunit napasinghap siya nang biglang may dumamping bimpo sa leeg niya. Napasulyap siya kay William na pinunasan ng leeg niya pababa dahil pawis talaga ang katawan niya. Napalunok siya ng sunod-sunod pero hindi niya magawang magsalita. Para siyang naging pipi bigla. Habang nakatitig sa binatang amo ay seryoso itong pinupunasan siya. Wala itong kibo at ang puso niya para itong nahulog. Para siyang nalulunod sa sitwasyon nila. Mabilis ang tibok ng puso ni Nadine. Mas mabilis pa nang tumakbo siya kanina. Para itong nagwawala ngayon sa sobrang tense ng nararamdaman niya. Sir, ako na po ang... Don't move. Hayaan mo lang ako. May inaalam lang ako, Nadine. Sambit nito bago napatitig sa kanya. Tinabihan siya nito sa prente niyang pagkakaupo bago hinaplos ang mukha niya na tila may dinadama. Booking na ba siya? Ito ang naitanong niya sa isipan dahil sa ginagawa ni William sa mga oras na ito. Dapat gumawa siya ng paraan para matigil ito dahil kapag hinayaan niya si William, tapos na ang pagpapanggap. Uuwi na po ako, sir.
Nauutal niyang paalam pero hindi siya nito pinayagan. Hinawi nito ang buhok niya. Nadine, pag umalis ka, mas lalo mo lang pinatunayan na tama ko. Hindi siya nakakibo. Napasinghap siya nang alisin ni William ang makapal niyang glasses at takpan ng ibabang bahagi ng mukha niya na tila may pinagkukumpara. Mariin siyang napapikit dahil alam niyang bistado na siya. Hinihintay na lang niya na magalit ito at tanggalin siya sa trabaho. Sabi na nga ba't problema ang ginawa niya? Sana hindi na siya pumunta ng gabing yun. Hindi na sana naging interesado pa sa kanya si William. At hindi na sana siya naging curious na dahilan ng paglabas niya sa comfort zone niya. Bakit? Nangihinang tanong ni William. Napayuko siya sa sobrang hiya. Pasensya na sir. Hindi magawang iangat ni Nadine ang mukha niya dahil mali din ang ginawa niyang pangiisa kay William. Bakit hindi ko kayang magalit? Tanong nito na kanyang ikinagulat. Ngunit mas nanlaki ang mata niya nang siilin siya ni William ng halik. Tila matagal nitong hindi naramdaman ang labi niya, kaya halos maubos ang hininga niya. Ang nararamdaman ni Nadine ay hindi niya maipaliwanag dahil umaayon lang siya sa bawat galaw ni William. Walang pagtutol sa kanyang isipan at ang puso niya nagdidiwang na tila wagi siya. Magulo, sobrang gulo. Ngunit isa lang ang sigurado niya ngayon habang parehas silang kumikilos ni William. Sigurado siya na hindi na ito for experience lang. Nalulung na rin siya sa ideya na ang matipunong CEO nila na humaling na talaga ng husto sa kanya. Nakita niya ang pagngiti nito, genuine smile na nakakadala talaga. Bakit? Bakit interesado pa rin ito kahit na alam nitong siya at ang misteryosong babae iisa lamang? Nerd naman talaga siya dahil aksidente lang niyang nailabas ang karakter niyang yun dahil lang sa pangungulit ni Mimi. Napatitig ito sa Hello Kitty niya at natawa. Paano ba to? Pag inalis ko ang second Hello Kitty, hindi ko na rin ulit ibabalik yan. Bakit? Balak ba nitong mag-ipon ng Hello Kitty collection? Napakapit sa headboard si Nadine at napalunok ng laway nang mag-meet na naman sila nang itinatago ni William na dambuhala. Pagod at patang-pata ang katawan ni Nadine. Paano ba naman? Madaling araw na silang nakatulog ni William sa sobrang tindi nito na parang walang katapusan o kapaguran. Ngayon, plakda silang parehas pero nakatulog naman na siya. 7:00 na kaya dapat na siyang umuwi dahil may trabaho pa. Ngunit ang hindi niya lang sigurado kung may trabaho pa ba siyang babalikan. Madahan niyang inalis ang kamay ni William na nakayapos pa sa kanya. Ngunit nagmulat ito at mas hinigpitan ng yakap. Saan ka pupunta? Don't tell me, plano mo na namang tumakbo. Tanong nito bago muling pumikit. Tumakbo ka man o hindi, maliit na ang mundong ginagalawan mo na din. Sir, tapos na po, nalaman mong ako ang hinahanap mo. Pasensya na talaga sa ginawa ko. Dapat hindi kita niloko. Ngunit hindi ko naman talaga karakter yon. Napilitan lang ako dahil kay Mimi. At ngayon na alam mo na, hihinto na ako. Ayoko nang ituloy to. Paliwanag niya habang may pakiusap din ng tono. Pwede mo na po kong tanggalin. Tanggap ko naman po. Bakit ititigil? Bakit ngayon pa na napangalawahan na natin na din? I don't care about what you did. Nagalit ba ako? Inalis ba kita bilang sekretarya ko? I'm not doing that. Nahanap na kita. Ikaw ang babaeng misteryoso na kumuha sa aking atensyon. Hindi ito matatapos sa isang gabi lang na pinagsaluhan natin. Ngayon pa lang magsisimula na din. Kaya kumapit ka. Ho? Bakit? Ano po bang gagawin ko? Ayoko na sir. Hindi ko naman talaga gustong makipaglaro. Akala ko lang kasi hindi ako mabubuking. Sir, experience lang po ang ginusto ko that night. Ito ang paliwanag ni Nadine na nakapagpatigil kay William. Hindi ito nagalit, pero parang ngayon nagalit talaga ito sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Umalis ito sa kama at tumambad sa kanya ang galit nitong birdie. Pwede bang magbihis ka na? Nakaka-intimidate kasi eh. So, now na-intimidate ka na sa size preference mo. At ano? For experience lang ako? Nadine, I can't accept that stupid reason. Malamang ginusto mo talaga. Hindi for experience lang. Reklamo nito na ikinabuntong hininga niya. Sa for experience nga lang, ano bang magagawa niya? Gusto mo ko, di ba? Aminin mo. Sir, hindi po kita gusto. Nagaya ng mabaliw-baliw.
Gusto ko ang pakiramdam na nadadala mo ko sa alapaap pero ang pinatigil siya nito kaya naman itinikom na lang niya ang bibig niya. No, hindi yan totoo. Hindi ko ibabalik ang panty mo kapag hindi ka umamin na gusto mo ko. So what's the meaning of this? Na ako lang ang interesado? You're my secretary, my nerd secretary. At ako ang hot na CEO, kaya dapat kang mahumaling sa akin. Pagdedemand nito, gusto niya na nga itong sampalin sa totoo lang. Inuutos kasi nito na dapat parehas sila ng nararamdaman kahit na hindi nga. Parehas lang sila ng nararamdaman kapag nag-iisang katawan nila. Umalis na si Nadine sa kama at dinampot ang salamin niya. Isa-isa niyang dinampot ang mga saplot niya bago walang imik na dumiretso sa CR. Ilang minuto siyang nagtagal dahil kinailangan pa niyang gisingin ang kanyang sarili. Paglabas niya, nayayamot pa rin ang ekspresyon ni William sa kanya. Napabuntong hininga siyang muli bago mahinahong nag-iwan ng salita. Sir, if tanggal na ako dahil sa pagsisinungaling ko sa'yo, pwede bang ipadala mo na lang sa pamamagitan ng email at sana wag nang makalabas sa iba na may kalokohan tayo na gaya na to. Dire-diretsong lumabas si Nadine. Naiwan na napatulala si William sa katapangan nito sa kanya at pag-akto na professional sa harap niya na para bang hindi nito isinagawang pangalan niya kagabi. Pagaksyang natawa bago sinulya pa ng Hello Kitty na iniwan nito na naman. Sinunod naman siya't hindi na kinuha. Mas lalo lang natapakan ang ego niya sa ginawa ni Nadine. 7:00 pa lang, makakapasok pa siya pero ang isip niya wala sa trabaho. Mariin siyang napapikit bago nahiga muli sa kama dahil hindi pa mag-loading lahat sa isipan niya. Ilang sandali pa, nagdesisyon na siyang maligo at pumasok sa trabaho bilang isa siyang CEO. Dapat separate ang personal sa trabaho niya. Pinadalhan niya ng mensahe ang dalaga upang ipaalam na may obligasyon ito sa kumpanya. Dumiretso na siya sa kumpanya matapos makabawi sa yamot niya dahil kay Nadine. Magandang umaga, sir. Bati ni Ariana sa kanya pagpasok pa lang niya sa building. Sir, dalhan po kita ng coffee sa office mo. Alok pa nito na ikinatango niya na lamang dahil alam niyang mahuhuli sa pagpasok si Nadine. Dumiretso siya sa office at pabagsak na nilapag ang susi ng kotse sa kanyang table. Nakakainis to. Bakit kailangan ako lang ang maging interesado sa kanya? Bakit ba kasi nagpanggap pa siya? Muntik pa niyang maibato ang susi niya nang biglang pumasok si Ariana. Nagulat ito dahil akala nito may problema siya sa trabaho. Sir, sorry po. Nakaistorbo po yata ako. Ikinalma niya ang sarili. Hindi naman. Salamat sa kape. Walang sigla niyang wika bago sumimsim sa kape na tinimpla nito. Napatango-tango siya dahil kahit papaano naman nabuhay ang kanyang diwa. Masarap ka palang magtimpla ng kape. Puri niya na ikinatuwa naman ito. Hindi naman po, sir. Sakto lang. Mahilig lang po ako sa kape, kaya gusto ko po mamaster ang lasa na patok sa mga coffee lover na gaya ko. At sir, hindi lang kape ang masarap sa akin. Tila nagpapasaring ito. Wala naman talaga siyang balak pansinin, pero biglang pumasok si Nadine. Bumati ito sa kanila at dumiretso sa pwesto nito. That's why naisip niya na baka kapag dumikit siya sa ibang babae, makaramdam ito ng panghinayang. Pinaupo niya si Ariana. Talaga? So may iba ka pa bang specialty? Magaling siya magpanggap na interesado siya sa sinasabi ni Ariana. Dalang-dala naman ng dalaga. Si Nadine naman, napansin niyang napatingin sa kanila, kaya mas yumabang ang kanyang pakiramdam. Dapat pala, ikaw nang nagtitimpla ng kape ko. Sige sir, always. Malagkit ang tingin ni Ariana sa kanya. Umalis naman na ito dahil sinabi niyang magtatrabaho na siya. Wala siyang narinig na kahit na ano mula kay Nadine. Basta tahimik lang ito na parang walang pakialam. Bakit naka-eyeglass ka pa? Bakit hindi mo nalang alisin? Basag niya sa katahimikan. Hindi normal na contact lens ang gamit ko, sir. May grado po yun at sa tingin ko, hindi naman ako kailangan na yun ang gamitin ko. Baka isipin nila, may pinupormahan ako kapag nagbago ko ng style. At baka isipin nila, inaakit kita. Umiiwas lang ho ako sa issue. Anong issue? Wala naman akong asawa o nobya. At isa pa, naka one night stand mo naman ako. Hindi na nga one night stand kasi napangalawahan na eh. Casual lang ang pakikipag-usap niya sa dalaga.
Pwede po bang mag-focus na lang sa trabaho? Ayoko kasi na hinahalo ang personal life ko sa trabaho. Gusto ko po ng balanse sa trabaho, sir. Salamat po. Napahiya ang kanyang pakiramdam. Malinaw na siya ang nauuhaw sa atensyon ng nerd niyang sekretarya. Para siyang baliw na nagpapapansin. Napairap si William bago nag-focus na sa trabaho. Pilit siyang naging professional kahit nang hirap sa tuwing magtatama ang paningin nila. Natigil siya sa pagtatrabaho nang magpaalam si Nadine para mag-lunch. Napatango siya at balak sana itong ayain pero bigla na lang itong lumabas kaya naman sinundan niya ito. Hindi siya nagpahalata hanggang sa makarating sila sa restaurant. Pumasok ito habang siya ay nasa labas lang nakatanaw. Akala niya mag-isa lang ito kaya susunod sana siya. Pero bigla itong nilapitan ng isang lalaki na nakasuot ng chef uniform. Tila komportable ang dalawa na mag-usap. Nagpapaliwanag ang lalaki habang tinuturo ang nasa menu. Bakit hindi siya mangitian ni Nadine gaya ng ngiti nito sa lalaking kausap nito? That's not fair. Pumasok siya sa restaurant at inistorbo ang dalawa. Naupo siya bago ngumiti at nagsalita. Nagugutom na talaga ako. Libre mo? Pasaring niya kay Nadine. Pag nilibre mo ko, kahit anong Hello Kitty items ang gusto mo, bibilhin ko. Nahiya ito na napabaling sa kausap. Jacob, si Sir William nga pala. Boss ko siya sa trabaho. Food for two na yung orderin ko. Salamat. Libre ko na. Nainis si William kasi inisip niya na puporma-porma ito sa kanyang sekretarya. Natawa pa ito. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa Hello Kitty. May pamangkin kasi ako na parehas mo siya na favorite ang Hello Kitty. Talaga? Nakakahiya naman sa edad ko. Para bang hangin na lang siya sa dalawa. Kaya naman sumabat siya. Bakit ako lalaki? Mahilig din ako sa Hello Kitty. Nawala ang ngiti ni Nadine at namula. Si Jacob naman ay sumagot. Mahilig din ako at sa tingin ko, wala namang masama doon. Gustong matawa ni William kasi walang ideya si Jacob na iba ang kanyang pinupunto. Nakita niya ang paghigpit ng hawak ni Nadine sa table. Mas gusto ko ang kitty ni Nadine. Pasaring pa niya kaya mas lalong namula ang dalaga. May pusa ka pala, pwede ko ba siyang makilala? Napasimangot si William dahil tumango si Nadine. Ilang buntong hininga ang ginawa ni Nadine bago lakas loob na kumatok sa pinto ni Jacob. Dala niya ang isang mangkok na may lamang sinigang. Peace offering niya dahil sa kahihiyan na inabot niya kanina habang kasama si William. Wala kasing ideya si Jacob na pinagtitiripan na pala ito ni William at sobrang nahihiya siya. Ilang sandali pa pagkatok niya, bumukas naman agad ang pinto at bumungad si Jacob na nakatopless. Mukhang kalalabas lang sa shower kasi basa pa ang buhok nito. Napaiwas siya ng tingin. Pasensya na, wrong timing yata ako. Hindi na dapat ako ng istorbo. Hiyang-hiya siya sa binata bago sana aalis na nang natatawang pinigilan siya nito. Ayos lang, hindi ka naman istorbo sa akin. Sandali lang, bihis lang ako. Maupo ka na muna. Inilapag naman niya ang dala sa table bago ikinalma ang sarili. Ilang sandali pa, bumalik na si Jacob. Naiinip ka ba? Pasensya na, kalalabas ko lang kasi sa shower. Para sa akin ba yan? Natutuwang kinuha nito ang mangkok. Pwede ko na bang kainin? Ito ang unang beses na may nagdala sa akin ng pagkain na hindi ako ang nagluto. Excited itong kumuha ng kutsara. Siya naman ay nakamasid lang. Iniisip pa kung saan siya magsisimulang magpaliwanag. Masarap ang gawa mo. Maasim pero hindi nakakasawa yung asim niya at sobrang lasa din. Mas dinaig mo pa ako sa pagluluto. Hindi naman, baka natsambahan ko lang. Inayos ni Nadine ang kanyang glasses. Jacob, pasensya ka na sa asal ni Sir William kanina. Mabait naman talaga siya eh. Minsan, may vibes lang siya na mahilig siyang. Ayos lang, hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin. Sa tingin ko, gusto ka ng boss mo. Halata naman na nagsiselo siya dahil kausap mo ako. Bilang lalaki kasi nararamdaman ko yun. The way siya na tumingin sa'yo, alam kong may nararamdaman siya. Paliwanag ni Jacob na kanyang ikinagulat. Malakas pala ang pakiramdam nito. Obvious naman kasi si William na nais siya nitong hawakan at ipagdamot. Hindi naman, baka mabait lang talaga siya sa akin. Alam mo naman, nerd ako. Hindi ako yung tipo ng gaya nyo.
At lalo na ang boss ko na habulin talaga ng mga babae. Saglit na natahimik si Jacob. Napangiti ito bago siya tinitigan. Paano na lang pag sinabi kong ikaw ang tipo ko? Simple, mabait at matalino. Dagdag pa nito na ikinaawang ng kanyang labi dahil sa pagkabigla. Unang kita ko pa lang sa'yo, hinangaan na talaga kita. Pag-amin pa ni Jacob, kaya naman lumikot ang mata niya. Hindi alam ni Nadine kung saan siya kumuha ng lakas ng loob na magpaalam pa uwi. Kahit na umamin sa kanya si Jacob, pabagsak siyang nahiga sa kama at gumulong-gulong na parang nasisiraan. Bakit dalawa? Bakit dalawa sila? Gusto ko lang namang simpleng lalaki na tatanggapin ako. Ang hirap naman po nito. Para siyang hibang na kinakausap ang sarili. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jacob dahil nga kinuha nito kanina ang kanyang number. Nabasa niya na bukas, sabay daw silang magla-lunch. Napasabunot siya sa kanyang buhok dahil ngayon ay 2 poging lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Maagang gumising si Nadine. Nakaharap siya sa salamin upang pagmasdan ng sarili. Napabuntong hininga siya bago lakas loob na inilabas ang contact lens niya. Simula sa araw na to, hindi na siya magsasalamin ng makapal dahil tama si Mimi, may mga lalaki pa rin pala talaga na tatanggapin siya. Simple pa rin ang suot ni Nadine. Wala siyang binago sa pananamit niya. Pero nag-goodbye na siya sa makapal niyang salamin. Napanganga ang gwardiya sa entrance nang makita siya nito. Ikaw ba yan? Nanibago ako sa'yo kasi wala ang makapal mong salamin. Manong, ako pa rin naman to. Salamin lang naman ang nawala sa akin. Naiilang niyang tugon bago dumiretso sa elevator. Ngunit bago magsarado ang elevator, ay humabol si Ariana kasama ang 2 nitong alipores. Inisang ekspresyon ni Ariana sa kanya. Ngunit pinilit niyang idedma para walang gulo. Bakit wala nang makapal mong salamin, nerd? Lumalandi ka na ba? Sino nilalandi mo? Si Sir ba? Ariana, may mga desisyon ako sa sarili ko na walang kinalaman sa buhay mo. Simpleng pangbabara niya sa dalaga. Sumunod ka, may pag-uusapan tayo. Utos nito bago na unang lumabas pagbukas ng elevator. Ayaw sana niya pero hindi siya titigilan ng mga ito kaya sumunod na lang siya. Sa banyo sila dumiretso. Sinarado ng 2 ang pinto at nagbantay sa labas habang sila ni Ariana naiwan sa loob. Hinihintay niya itong magsalita pero walang sinasabi. Nakatitig lang ito sa kanya kaya naman nainip na talaga siya. Wala ka naman yatang sasabihin. Mauna na ako. Ayoko kasing mahuli. May mga trabaho pa ako. Mahinahon niyang sabi pero sinampal siya ni Ariana na hindi niya inaasahan kaya naman hindi siya nakaiwas. Bakit mo ko sinampal? Dahil inaakit mo ang CEO. Ha? At kailan ko naman ginawa yun? Sekretarya niya ako. Malamang lagi niya akong kasama. So ba't ngayon nagpapaganda ka na ha? Ito ang tandaan mo. Dapat ako lang ang relevant dito sa trabaho. Naiintindihan mo? Dapat ako lang ang maganda. Dapat sa akin lang ang atensyon niya. Nahihibang ka na yata. Wala akong balak makipagkompetensya sa'yo. May sarili akong gusto. Muli siyang sasampalin ni Ariana nang biglang bumukas ang pinto at niluwa ang galit niyang boss. Sinipa pala nito ang pinto kaya sobrang lakas ng kalabog. Nasilayan niya ang 2 alipores ni Ariana na natatakot. Masama ang titig ni William kay Ariana. Iligpit mo ang mga gamit mo ngayon din dahil tanggal ka na. Malamig nitong utos kay Ariana bago sumandal sa pader. Labas na! Naiiyak na lumabas si Ariana hanggang sa narinig niya ang malakas na paghagulgol nito. Siya naman, inayos ang kanyang sarili bago sana lalabas ng pigilan siya ni William at ikulong nito sa bisig. Mahal kita. Sambit nito bago siya hinagkan. Hawak siya ni William sa laylayan ng damit niya nang lumabas sila sa CR. Walang umiimik kahit nakita sila na ganito. Ni walang naglakas ng loob na magtanong. Si Mimi nakangiti sa kanya na parang sinasabing ayos lang na wala siyang dapat ikahiya. Napayuko siya dahil hindi niya kayang ipakita ang sarili. Malamang kalat na sa buong building na tinanggal na ang grupo ni Ariana dahil sa pambubuli sa kanya. Pinaupo siya ni William sa mismong upuan nito bago nagpaalam. Saglit lang ako. Bibili lang ako ng cube ice para maidampi sa namumula mong pisngi. Hindi na kailangan, hindi naman masakit.
Malayo to sa bituka, kaya wag ka nang mag-abala pa, Sir William. Wika niya bago inayos ang nagulo niyang buhok. Ngunit bigla na lang lumapit si William para ito na ang magpusod sa kanya. Pinipigilan niya ito pero makulit ito, kaya hinayaan niya na lamang na para bang magkasintahan sila sa inaasal nito. Hindi rin talaga siya makapaniwala na umamin ito sa kanya sa mga oras na iyon. Nakita ko na hindi ka komportable kanina sa elevator pa lang. Tapos dinala ka pa nila sa CR, kaya nagtaka na ako. Binabantayan kita sa CCTV, kaya wag mong isipin kung paano ko nalaman na binubuli ka nila. Paliwanag nito bago hinubad ang suit nito at pati ang sando. Hindi na ako bibili ng yelo. Basain ko na lang sa malamig na tubig tong sando, tapos idampi mo sa pisngi mo. Nakamasid lang siya kay William at wala siyang masabi. Dahil sa mata nito, kitang-kita niya ang pag-aalala nito. Wala itong kayabangan na pinapakita sa kanya ngayon. Maupo ka lang. Ako nang bahala. Utos pa nito ng akma sana siyang patayo dahil sobra na itong nag-aasikaso. Samantalang nasa oras pa sila ng trabaho. Saan ang masakit? Sa pisngi lang ba o may ibang party pa? Ito ang dahilan kaya siya galit na galit sa akin. Nilalandi daw kita. Pagak na natawa si Nadine. Sana kasi hindi na ako nagtanggal ng glasses ko. Pagpatuloy akong dumikit sa'yo, hindi lang si Ariana o ang alipores niyang magrereklamo, kundi pati na rin ang iba. Sa tingin mo may pakialam ako? Wala nga akong paki sa panlilinlang mo sa akin na hindi ikaw ang naka one night stand ko eh. Bakit ko sila iintindihin? You're beautiful, with or without glasses. You nerd. Muli pa itong nagsalita. Hindi mo ko nilandi. Akong lumalandi sa'yo dahil gusto kita. Hindi. Hindi pala gusto lang. Kundi mahal pala kita. Ang mga salitang binibitiwan ni William sa kanya ay talaga namang nakakapagpakabog sa puso ni Nadine. Gusto mo ko dahil naka one night stand mo ko? Nagawa pa niyang itanong ito na balak na lang sana niyang sarilinin. Natawa si William. Una pa lang, alam kong ikaw ang babaeng yun. Sobrang lakas ng kutob ko. Hindi kita nagustuhan dahil naka one night stand kita. Dahil hindi pa kita nakakatabi that night, nakuha mo na ang puso ko. Napasinok si Nadine sa sobrang bilis ng kabog ng kanyang puso. Naputol ang titigan nila nang may kumatok sa pinto. Si William na ang nag-open at tumambad sa kanila ang umiiyak na si Ariana. Hindi pa pala ito umaalis. Sabi ko sa'yo umalis ka na, diba? Malamig ang ekspresyon ni William sa dalaga. Dahil sa awa, nakisali na siya. Pwede bang wag na nating idamay ang trabaho? Sa pagitan na lang namin to. No. Matigas na tanggi ni William kaya mas napahagulgol si Ariana. Please, pakiusap niya at lumambot naman ito. Sige, hindi ka matatanggal pero 1 linggo kang suspended. At humingi ka ng paumanhin sa girlfriend ko. Siniko siya ni Nadine kaya naman lihim siyang napangiti. Mas maganda na maging malinaw para hindi na pag-isipan ng lahat si Nadine. Bakit naman sinabi mong girlfriend mo na ako? Bakit? Sinagot na ba kita? Pangiinis ni Nadine na sobrang effective naman talaga. Nangihina siya sa sinabi nito. Ang kitty mo, wag mo nang ipapakilala kay Jacob ha? Hibang ka na talaga. Oo, kasalanan mo naman eh. Hawak kamay silang naglakad patungo sa mall para doon mananghalian. Ngunit naalala niya pala na inaya siya ni Jacob mag-lunch. Baka naghihintay ito. Sandali lang, sabihin ko lang kay Jacob na hindi ako makakasama sa kanya. Paalam niya bago dinukot ang kanyang cellphone. At habang tinatawagan si Jacob, bigla na lang may humintong magarang kotse sa kanila. William! Eleganteng babae na may edad ang nagbaba ng bintana ng kotse at tumawag kay William. Sakto naman na sumagot na si Jacob pero hindi niya na ito nagawang kausapin dahil pinakilala ni William ang ina nito. Mom, this is my girlfriend Nadine. William, hindi ako umuwi para sa kalokohan mo. Hindi ka na nahiya? Kasama ko pa man din si Alice. Sinulyapan pa siya ng ina ni William na parang itinataboy siya. Hindi mo man lang ba kami sasamahan sa opisina mo? Gusto ni Alice na itour mo siya sa trabaho mo. Mom, mainis sa boses ni William pero ayaw niyang magtalo ang mag-ina kaya pinilit niyang maging positibo. Sige na, itour mo na muna sila. Nakapangako naman ako kay Jacob na sa restaurant niya ako magla-lunch kaya magkita na lang ulit tayo mamaya sa trabaho.
Tumango ito bago hinawakan ng kamay niya. Usap tayo mamaya, baka busog ka ha? Tumango siya bago muling humarap sa ina ni William at ngumiti. Mauna na po ako. Positibo pa rin siyang umalis kahit hindi siya nito pinansin. Napabuntong hininga siya. Simula pa nga lang, parang ang dami na talagang tutol. Ang bigat sa pakiramdam. Pero ayos lang, mahal naman niya ako at komportable ako sa pagmamahal niya. Ito ang nasambit ni Nadine sa isipan. Dumiretso siya sa restaurant ni Jacob. Hindi pa man siya nakakaupo, nilapitan na agad siya nito. Nakalimutan mong i-end ang call. Pasensya na narinig ko. Nanlaki ang mata niya. Hala, pasensya na narinig mo pala. Nakakahiya naman, nabuking mo agad kami. Ipaglalaban ka naman niya, di ba? Naniniwala ako na gagawin niya yun. Masaya ako na may lalaking tumanggap sa akin. Kahit ganito ko. Tanggap din naman kita eh. Wala namang mali sa'yo. Pero itinadhana na maging kaibigan mo ko. At sobrang nagpapasalamat ako. Sapat na yun sa akin. Sabay na silang kumain ni Jacob. At sa kalagitnaan nga ng pagkain nila, nakita niya na kasama ni William si Alice. Balak din kumain sa restaurant ni Jacob. Bakit hindi ka na lang nila isama? Kung dito rin naman palang diretsyo nila. Naiinis si Jacob. Hindi siya kumibo dahil naniniwala siya na naipaglaban nga siya kanina ni William. Bakit ngayon pa siya magdududa? Ngayon pa na ito mismo ang umamin na mahal siya nito. Maaaring ayaw sa kanya ng ina ni William, pero hindi si William. Nakuyom ni William ang kamao niya dahil sa inis na nararamdaman. Sinadya ng ina niya na paalisin muna si Nadine bago ito mag-aya ng mananghalian. Hindi siya umiimik hanggang sa mapansin ito ng kanyang ina. Bakit? Ayaw mo ba dito? Bakit hindi mo man lang kausapin si Alice? Pinipilit niyo ba si Alice sa akin? Mami, may nobya na ako. Pinakilala ko na siya. Wala akong pake kahit. Padabog na nilapag ng ina niya ang kutsarang hawak. Ipapahiya mo ba talaga ako sa harapan ni Alice? Bakit ganyan ka? Last time ay ayos lang naman sa'yo ah. Bakit? Dahil nautukan na ba ng babaeng yon? Sino ba siya ha? Maganda ba ang background niya? Hindi ba siya magiging burden sa'yo? Nakakainsulto ang mga tanong ng kanyang ina. Hindi sa binabastos niya ito, pero hindi niya kayang balewalain lang nito ang personal niyang mga desisyon. Walang pasabi siyang umalis sa upuan at lumapit kay Nadine. Nagulat pa nga ito nang tumabi siya sa dalaga na tahimik na kumakain kasama si Jacob. Hinawakan niyang kamay nito at nginitian bago nagsalita. Pakabusog ka. Masarap ang pagkain dito. Nagiging paborito ko na rin. Sinulyapan niya si Jacob. Salamat sa pag-aasikaso sa girlfriend ko. Akala ko pababayaan mo na lang siyang kumain na mag-isa dito eh. Sambit nito bago nagpaalam sa kanila. Libre ko na ang araw na to. Masaya ako para sa inyo. Siguro naman hindi mo na ako pagtitripan. Natatawang biro pa ni Jacob na ikinangisi na lang din niya. William, ba't naman iniwan mo sila? Hindi mo dapat sila pinabayaan na kumain doon na sila lang. Ikaw ang kasama nila. Ayos lang naman ako dito. Sanay naman ako na kumain ng mag-isa. Paliwanag pa ni Nadine sa kanya. Mukhang kinukumbinsi siya na balikan niya ang ina niya at si Alice. Hindi ka na nag-iisa. Ayokong pabayaan kang mag-isa, naiintindihan mo. Gusto kong maramdaman mo na palagi akong nasa tabi mo. Mahal kita at sa'yo lang ako interesado. Napangiti ito at nakampante. Ngunit sinusubok talaga ng ina niya ang kanyang pasensya. Lumapit ito sa kanila at sinabuyan ng tubig si Nadine. Napakakapal din talaga, no? Nandito kami para sa anak ko, pero pilit mong kinukuha ang atensyon niya. Hindi ka man lang makahalata't sabihan siya na unahin kami. Mami! Malakas ang boses ni William at umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Hayaan mo na lang, lalabas na lang ako. Mahinahong wika ni Nadine pero hindi siya pumayag. Hindi ka lalabas, dito ka lang. Di ka nila pwedeng apihin. Sinabi ko na sa'yo na walang pwedeng umapi sa'yo, di ba? Hinarap niya ang kanyang ina. Umalis ka na't isama mo si Alice. Mami, kung hindi mo kayang irespeto ang desisyon ko at ang minamahal ko, huwag ka nalang dadalaw sa akin kahit kailan. Inirerespeto kita, pero kung magiging bastos ka lang sa mapapangasawa ko, hindi ako mananahimik lang. Hinilan niya na palabas si Nadine para ilayo. Pasensya ka na sa asal ni Mami. Hindi ako makakapayag na apihin ka niya. Di kita pababayaan, pangako. Ayokong may humadlang sa magandang sinimulan natin. Mahal mo naman ako, di ba?
Nakatitig si Nadine sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Pero hayaan mo na lang ba na magtatalo talaga kayo dahil sa akin? Nadine, hindi ko naman pwedeng hayaan ka lang na mabastos. Hindi kita ipakikisama sa kanila. Hindi ko kailangan ng approval ni Mami para ituloy ang relasyon natin. Sarili ko tong desisyon at sana wag mo kong bitawan. Hindi mo naman ako bibitawan, di ba? Masuyong tanong niya. Nakikita at nararamdaman ko na mahal mo talaga ako. Bakit naman ako bibitaw? Ikaw ang pinili ko para makasama. Ikaw na pinag-alayan ko ng buong buo. Naniniwala ako na totoo ka sa nararamdaman mo. Na tinanggap mo ko kahit ano pa ako. Isinama ni Nadine si William sa apartment niya nang mag-out sila sa trabaho. Hinahanda niyang dinner nila habang si William ay nag-shower. Hindi niya namalayan na tapos na palang mag-shower si William. Naramdaman lang niya nang yakapin siya nito mula sa likod niya. Paluto na ba? Nagugutom na ako. Mahinang tanong nito na ikinatango niya bago sumagot. Saglit na lang to, maupo ka na muna. Ngunit hindi ito sumunod. Naramdaman niya ang kamay nito na dumampi sa kanyang hita. Napaharap siya kay William habang nakikipagtagisan ng titig na malagkit pa sa bigas na malagkit. Unting-unti na lang magtatagpo ng labi nila pero bigla na lang iniluwa ng pinto si Mimi. Nakalimutan niya na may spare key nga rin pala siyang ibinigay sa kaibigan. Hindi ko akalain na magagawa mo kong paglihiman. Pagdadrama nito bago natuto pang bibig at pakunwaring umiyak. Akala ko ba kaibigan mo ko? Bakit mo ko hinayaang mga pasadilim? CEO pala natin ang nobyo mo. Kaya pala madalang mo na akong samahan. Napabuntong hininga si Nadine. Mimi, wala naman akong nilihim sa'yo. Hindi ko rin naman inaasahan na magiging magkasintahan kami. Basta, bigla na lang naramdaman namin na compatible kami. Pinaningkitan siya nito ng tingin. Pero masaya ako para sa'yo. Super happy ako kasi may makakasama ka na sa pagtanda. Hindi mo nasasabihin na tatanda ka ng matandang dalaga at hindi ka na puro trabaho. Hinayaan na lang niyang magdrama ang kaibigan. Natawa na lamang sila ni William habang nakikinig sa kadaldalan ni Mimi. Sa totoo lang, dahil kay Mimi, kaya siya masaya ngayon. Dahil si Mimi ang nagtulak sa kanya na lumabas sa comfort zone niya at sumubok. Eto siya ngayon, nabingwit ang puso ni William na hindi naman talaga niya tipo. Pakakasalan mo ba talaga, sir, ang best friend ko? Sinaway niya si Mimi dahil sobrang daldal. Ulila na siya at malayo pa ang mga relatives niya. Kaya ako na lang ang nag-iisang tao sa ngayon na super supportive sa kanya. Hindi kasi siya nabiyayaan ng kapatid, dahilan para magtiyaga ka sa akin, Sir William. Mimi, pakakasalan ko siya. Hindi mo kailangang mag-alala. Sagot ni William habang natatawa. Pero natatandaan ko, sabi niya, ikaw daw ang misteryosong babae. Napailing-iling si Nadine nang maalala na naman ni William ang pagsisinungaling niya at idinamay pa si Mimi. Hindi naman ako gaya ni Nadine na mahilig sa Hello Kitty. Yeah, I know. Ha? Alam mo na pati panty niya Hello Kitty? Ikaw na babae ka? Binigay mo na bang meow-meow? Pinandilatan siya ni Mimi habang siya naman masama ang tingin kay William. Sira ka talaga. Ikaw, kung ano-anong pinag-iisip mo. Si Nadine na ang gumawa ng sarili niyang dahilan. Si William, tikom ang bibig habang lihim na natatawa. Pero pinandilatan niya ito kaya napaiwas ito ng tingin. Bago pa lang kami, ba't naman kami magdedesisyon agad sa mga pribadong ginagawa lang naman ng mag-asawa? Depensa pa niya, pero kinurot nito ang kanyang tagiliran. Hindi mo ko mauuto, hindi na ako bata. Sinasabi ko sa'yo na din, kurutin ko talaga yung anes mo. At saka, anong pinagsasasabi mo na ginagawa lang ng mag-asawa? Pati magkasintahan, malaya nang gawin yon. Basta, hindi nga. Naiinis niyang depensa bago itinuloy ang ginagawa niyang pagluluto. Si William na muna ang tsikahin mo. Paluto na to. Hintayin mo na't dito ka na rin kumain. Gaga ka talaga, no? Paano ko naman chichikahin si Sir William? Boss natin siya sa trabaho. Nakakailang kaya siyang kausapin kasi hindi naman kami vibes. Mahina nitong tugon na ikinatigil lang niya bago sumagot. Don't worry. Good boy talaga siya. Weh, good boy na siya sa paningin mo ngayon. BF mo na kasi. Samantalang nung hindi pa, halos hindi mo siya mapansin. See? Napakagaling ko. Pwede ko nang palitan si Cupido. Oo nga eh. Salamat sa iyo ha. Masaya ako ngayon at hindi na malungkot o namumuhay sa lungkot. Naiiyak ako. Huwag ka na magsalita.
Malakas siyang natawa. Eto naman, pinuntahan na si William sa sala para daldalin. Ilang sandali pa, hinain niya na ang dinner nila at tinawag na ang dalawa. Sila ang tabi ni Mimi dahil best friend daw niya ito. At si William, sinasakyan na lang ang kanyang kaibigan. Masaya silang nagsalo-salo. Para bang nakumpleto ang pakiramdam ni Nadine. Wala na ang takot, lungkot at pag-aalala na baka habang buhay na lang siyang talunan. Salamat sa pagdalaw mo, Mimi. Si William ang nagsalita nang ihatid nila si Mimi sa bahay nito. Palagi mong dalawin si Nadine lalo na kapag busy ako. Oo naman Sir William, kahit hindi mo naman ibilin sa akin, susulpot na lang ako bigla. William na lang, wala naman sa trabaho. Salamat ulit Mimi sa pagiging kupido mo sa amin ni Nadine. Bumalik na rin sila sa kanyang apartment. Dito ako matutulog. Bulong ni William sa kanya kaya napangiti lang siya at tumango. Inayos niyang higaan dahil marami siyang stuffed toys na nakalagay sa kama. Sa paghiga nila sa kama, napatitig siya sa kisame upang magmuni-muni. Hindi pa rin mawala sa isipan niya na ayaw ng ina ni William sa kanya at nalulungkot siya dahil alam naman niyang siya ang pipiliin nito kahit anong mangyari. At labis siyang nagpapasalamat dahil hindi nito pinaparamdam na hindi siya mahalaga. Ngunit ayaw rin naman niyang maputol ang relasyon ni William sa ina nito. Bakit parang malalim ang iniisip mo? Napansin pala ito ni William na nakatitig lang din sa kanya. Wala lang to. Tell me, makikinig naman ako sa'yo. Sa mga salitang ganito ni William, tumataba ang puso niya sa saya. May punto naman ang mami mo, kaya pinoprotektahan ka lang niya. Mas better naman talaga si Alice. Walang duda, gustong gusto siya ng mami mo. Hey, don't say that. You're enough. Wala na akong hahanapin pa. Wala din akong pakialam sa opinyon nila. At kahit si mami, handa akong kalabanin, wag ka lang nilang apihin. Hindi ako papayag na maramdaman mo pa to. Wala kang dapat ikatakot. Si mami naniniwala ako na mauunawaan niya rin ang desisyon ko. Paliwanag nito na ikinatango niya. Positibo ang partner niyang si William, kaya iiwas na lang din siya sa pagiging negatibo. Maaga silang nagising dahil may trabaho pa. Hindi nila pinabayaan ang trabaho kahit na naging priority nila ang isa't isa. Pinauna niya na si William dahil magbibihis pa ito. Bye! Ingat ka! Ipagdadala kita ng makakain para sa almusal, kaya wag ka nang mag-abalang bumili. Bilin pa niya bago ito kinawayan. Nag-asikaso naman agad siya sa pag-alis ni William. Para sa kanilang dalawang ginawa niyang almusal bago siya dumiretso sa shower. Maaga pa kaya hindi siya makikipagsiksikan sa jeep. Ngunit nasa harapan pa lang siya ng building para sana pumasok na nang may tumawag sa kanya. Unknown number. Sinagot niya upang malaman kung sino. Magandang umaga. Sino po? Nandito ko sa restaurant kung saan kita kinumpronta. Strikta ang boses ng ina ni William. Sige po, papunta na po ako. Magalang niyang tugon bago mabilis na nilakad ang restaurant ni Jacob. Nakita niyang sopistikadang ina ni William. Hindi ito ngumiti nang siya'y makita. Pero siya, matamis ang ngiting iginawad niya bago nagbigay galang kahit na hindi ito boto sa kanya. Magandang araw po ma'am. Maupo ka. Tumango naman siya at nagpasalamat. Hinintay niya itong magsalita. Inilapag niya rin muna ang dala niyang almusal ni William sa gilid. Hindi maganda ang unang ekspresyon ko sa'yo. Ayoko talaga sa'yo dahil hindi naman kita kilala pa. Si Alice ang gusto ko para sa anak ko. Nauunawaan ko po pero kung hihilingin mo po na hiwalayan ko si William, hindi ko ho yun magagawa ma'am. Bakit ko naman yun hihilingin? May magagawa pa ba ako? Sa pagtatanggol pa lang ng anak ko sa'yo, alam kong mahal na mahal ka na niya. Hindi ko pa siya nakitang maging ganon na pati akong ina niya nagawa niyang kalabanin. Ginayuma mo ba ang anak ko? Bakit gustong gusto ka niya? Ma'am, hindi po. Simple ka lang naman at tila walang espesyal sa'yo. O baka dahil hindi ko pa yun makita. Napaangat ang tingin niya sa istriktang ina ni William. Gusto kitang makilala, so bibigyan kita ng pagkakataon. Umaliwalas ang mukha ni Nadine. Maraming salamat po. Pinaningkitan siya nito ng mata. Inimbitahan ko kayo para mag-dinner mamaya sa bahay. Maghihintay ako. Opo, pupunta po kami ma'am. Itigil mo na ang pagtawag mo ng ma'am sa akin. Hindi kita trabahador. Hindi ko po kasi alam ang itatawag ko. Napayuko siya pero inangat nito ang mukha niya. Ayoko sa lampa at mahina.
Ikaw ang magangat sa sarili mo. Naiintindihan mo ko? From now on, pwede mo kong tawaging tita dahil hindi pa naman kayo mag-asawa. Straight to the point talaga ito. May 10 minuto ng late si Nadine, kaya naman nag-alala si William na baka may naging problema. Sinubukan niya itong tawagan, hindi rin naman siya sinasagot. Balak na sana niyang hanapin ito, pero palabas pa lang siya ng office ay siya namang pagdating ni Nadine. Masaya ang mood nito at napakasigla bago siya hinagkan. Oh, bakit may problema ba? Dala ko ang almusal natin, pasensya na late ako. Wika pa nito bago inilabas ang pagkain. Masayang masaya talaga ako today. Gigil na pinisil pa nito ang kanyang pisngi. Bakit naman? Share mo naman sa akin. Bakit may nangyari bang maganda? Dapat ba sabihin ko na sa'yo o mamaya na lang? Mamaya na, kain na muna tayo. Share mo na sa akin please. Pakiusap niya dahil hindi siya makapaghintay. Niyakap siya nito bago sumagot. Nakausap ko yung mami mo kanina. Yun ang reason kung bakit ako late. Sorry, hindi ko masagot ang tawag mo. Napakunot ang noo niya at kumunot ang kilay. Inalala niyang baka may nasabing masama ang kanyang ina. Bakit masaya ka? Pinagsabihan ka ba niya ng huwag magsumbong? Inis na hinugot ni William ang kanyang cellphone. Sandali lang, tawagan ko lang si mami. Seryoso niyang paalam pero pinigilan siya ni Nadine. Tigilan mo nga yan, nag-jam ka agad sa pag-overthink mo. Hindi niya ako pinagsalitaan no? Sa tingin mo makakangiti ako if may sinabi siyang masama? Hindi, wala siyang sinabi na masama, kaya kumalma ka, okay? Pilit na kumalma si William para pakinggan si Nadine. Maayos kaming nag-usap at alam mo bang binigyan niya ako ng pagkakataon na makilala niya ako? Gusto niya na mag-dinner tayo sa bahay ng magulang mo. Sobrang saya ko kasi akala ko talaga hindi niya na ako bibigyan ng pagkakataon. Hindi pa niya ako totally gusto pero at least hindi na siya tutol sa atin. Really? Well, that's good. Pero alam mo kahit naman tutol pa sila wala akong pake. Ikaw ang pipiliin ko palagi. Naiintindihan mo? Di mo kailangang ipilit ang sarili mo sa kahit na sino. Wala kang dapat na patunayan sa kahit na sino. Dahil panalong-panalo nga ako eh. Sobrang swerte ko na minahal mo rin ako. Hindi ako naging talunan sa'yo. Kaya wag na wag mong iisipin na may mali sa'yo o may kulang na dapat mong patunayan. Pero gusto kong makilala ko ng mami mo. Gusto ko na maging komportable kami sa isa't isa. At sana suportahan mo ko. Tumango si William bago hinagkan ng noo ng dalaga. Hawak ni William ang kamay ni Nadine nang pumasok sila sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa sala pa lang, nakaabang na ang kanyang ina. Habang ang ama niya, chill lang na nagkakape. Hindi naman kasi palakibo ang ama niya. Hindi rin ang hihimasok sa personal niyang mga desisyon. Mami lang talaga niya ang gumagawa nun. Kaya madalas silang magtalo. Pero alam naman niyang hindi siya nito matitiis. At sa totoo lang, masungit o matapobre mang tignan ng ina niya, may puso rin naman ito. Madalas nauunahan lang ng pride, kaya nakakapagbitaw ito ng mga salitang hindi maganda. Magandang gabi po. Sinadinagad ang unang bumati at nagmano. Salamat po sa pag-imbita. Hindi na nagsalita ang ina niya at dumiretso na sa dining area. Nakita niya na natawa ang ama ni William bago may sinabi sa kanila. Alam ba ninyo na kanina pa yan abalang-abala? Umaga pa lang, hinanda na niya ang mga iluluto at pagkatapos ay matyaga nang naghintay. Ikaw talaga na din ang pinakahinihintay niya. Baling pa ng ama niya sa nobya niyang si Nadine. Sa hapagkainan ay parang si Nadine lang ang nakikita ng kanyang ina. Kaya gusto niya nang magsalita pero mas natutuwa siyang magmasid lang. Magpakabusog ka. Ayokong masayang ang luto ko. Masungit pa nitong sabi. Sabihin mo kapag hindi masarap. Ayokong pinaplastik ako. Masarap naman po tita. Paborito ko po yung chicken curry sa totoo lang. Naalala ko po ang mama ko. Nawala ang masayang ekspresyon ni William dahil alam niyang namimiss niya na din ang magulang. Hinawakan niya ang kamay nito upang ipadama na nasa tabi lang siya nito at handang umalalay. Bakit? Nasaan ba ang magulang mo? Tita, matagal na po silang wala. May kirot sa ekspresyon ng kanyang ina. Namayani ang katahimikan pero binasag ito ni Nadine. Namiss ko lang po yung luto niya. Kalasa po kasi nitong sa inyo pero ayos naman na po, kinaya naman po. Bawal po maging mahinat lang pa. Nilagyan pa ng ina niya ang plato ni Nadine. Palagi kitang ipagluluto ng chicken curry para sa paborito mo. Salamat po tita.
Pakasalan mo siya. Inaayos mo na bang mga kailangan? Baling pa ng ina niya. Sa ibang mga kailangan ay kami na ng daddy mo ang bahala. Huwag mo nang patagalin. Doon din naman ang punta ninyo. Mas maganda na bumuuna kayo ng sarili ninyong pamilya. Iwas pangungulila sa isa't isa. Hindi ba't parang nagmamadali ka naman? Saway ng ama niya sa kanyang ina. Bakit? Ayaw pa ba ninyo? Sa tingin ko naman ay handa na kayong dalawa. Mami, handa na po kami. Ito lang din naman ang hinihintay namin ni Nadine eh. Ngayong wala naman ang tutol, sa tingin ko magagawa na naming mag-focus sa walang dinadalang bigat. Sumang-ayon naman si Nadine na nakapagpabilis ng tibok ng puso niya. Dahil sa suporta ng mga magulang ni William, napabilis ang kasal nila. Bongga ang kasal at talagang imbitado ang mga bigating tao. Pati na rin ang mga katrabaho niya na naging mabait sa kanya at hinding-hindi mahuhuli ang kaibigan niyang si Mimi na siyang naging kauna-unahan sa lahat. Suportado din siya nito mula sa pag-aasikaso pa lang hanggang sa mismong kasal niya. Sa dami ng luha na nabuhos nilang magkaibigan, parehas na mugto ang mata nila. Nakaya niya ang lahat dahil na rin sa tulong ni Mimi. Kaya naman, hindi niya ito makakalimutan kahit na parehas na silang uugod-ugod dahil sa katandaan. Mananatili ang pagkakaibigan nila habang buhay at walang sino man ang makakasira. Habang sinasariwa ang masasayang araw na iyon, hinihimas niya ang tiyan niya. Napakabilis lang talaga ng paglipas ng araw at buwan. Ngayon nga'y buntis na siya at kabuanan. 1 taon din silang sumubok bago sila biniyayaan ni William. At ngayon, ingat na ingat ang asawa niya sa kanya. OA pa ito sa pinaka-OA na tao. Ultimo kasi paglakad niya, hindi ito pumapayag. Naka-work from home din ang setup nito simula nang magbuntis siya. Habang ang magulang naman ni William, panay ang dalaw sa kanila araw-araw. Umuwi na nga lang yata ang mga ito para matulog, tapos kinabukasan babalik na naman. Mas nakilala na din niya ang ina ni William. Istrikta na may puso naman pala ito. Ngayon nga sobrang dikit nila at ito na ang itinuring niyang pangalawang ina. Wife, bakit hindi mo suot ang medyas mo? Hindi naman malamig eh. Napabuntong hininga si William bago kinuha ang medyas niyang Hello Kitty. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Makinig ka sa pogi mong asawa. Natatawang sabi pa nito kaya naman napahalakak siya. Baka mapaanak ako ng maaga sa mga joke time mo. Wife, wag mo naman akong takutin. Chill ka lang dyan. Matatapos na din ako dito sa trabaho. Bili nito bago siya hinagkan sa tiyan dahil nagalawang baby nila. Ngunit ilang sandali pa lang nawala si William ay bigla na lang humilab ang tiyan niya. At akala niya simpleng sakit ng tiyan lang pero mukhang tama ang kanyang hinala. William, dalhin mo na ako sa hospital. Natatarantang binuhat naman siya ng asawa. Ilang beses na nila itong pinraktis pero may kaba pa rin talaga. Maingat naman itong magmaneho dahil baka mapahamak pa sila. Ngunit walang tigil ang busina ni William para malamang emergency ang sakay. Pagdating sa hospital, agad siyang kinuha upang dalhin sa delivery room. Huminahon ka, baka bigla kang kailangan ng turukan ng pampakalma kakakilos mo. Saway ng ina ni William dahil kanina pa siya palakad-lakad habang nag-aalala sa mag-ina niya. Si Mimi, taimtim na nananalangin at ang ama niya, pinapayuhan din siyang huminahon. Ngunit makakampante lang siya kapag nalaman niyang maayos lang ang kanyang mag-ina. Sir, asawa po ni Ma'am Nadine? Paninigurado ng nurse na lumabas. It's me, kamusta ang asawa ko? Pwede na pong puntahan sa room, nailipat na po sila. Dali-dali siyang tumakbo sa silid ni Nadine. Hindi siya dumiretso sa anak niya, kundi sa kanyang asawa na labis ang paghihirap sa panganganak. Niyakap niya ito habang lumuluha. Napakalakas mo. Kinaya mo na wala ako sa tabi mo. Napakalusog ni baby. Naiiyak nitong sabi. Hayaan mo na muna si baby. Ikaw ang mahalaga't kailangan mong kumain. Wika pa niya bago hinagkan ng asawa. I love you so much. Pinahid ni Nadine ang luha niya. Matagal natin siyang hinintay kaya tumahan ka na. Ayos lang ako. Malusog din ako. Mahal na mahal kita. Salamat sa pag-aalaga sa amin ni baby. Hindi nila alintana ang mga taong kasama nila sa silid. Para bang may sarili silang mundo. Muli silang nagyakap upang damhin ang isa't isa. Bago na pasulyap sa anak nila na pinagmamasdanan ng mga magulang niya at kaibigan ni Nadine na si Mimi.